Nang makabalik si Gab sa kanilang silid ay nakita niya ang kanyang mag-ina na mahimbing na natutulog. Humiga siya sa tabi ng dalawa at niyakap niya to. Napangiti siya dahil wala pa rin nagbago sa tibok ng puso niya tuwing tinititigan niya ang kanyang asawa. I'll do everything to earn your trust again. Sana bumalik na tayo sa dati. Gusto ko maging buo at masaya tayong pamilyahan. Aniya, bago pumikit para matulog na. Pero lingid sa kaalaman ni Gab na narinig siya ni Olivia. Bumangon siya at pumunta sa may veranda para magpahangin. Nag-iisip siya kung ano ba ang dapat niyang gawin. Mahal niya ang kanyang asawa at kahit kailan ay hindi ito nawala. Napabuntong hininga na lang siya. Pero nagulat si Olivia dahil may biglang yumakap sa kanya. Nagising ba kita? Pabulong na tanong ni Gab sa kanya. Hindi naman talaga ako tulog. Pag-amin ni Olivia. Han, I'm sorry. Mahinang saad ni Gab. Gab, sorry. Sorry kasi naging biktima tayo ng dahil sa pamilya ko. Mahal kita. Mahal na mahal. Kahit minsan hindi yun nagbago. Ikaw at ikaw pa rin ang mahal ko. Umiiyak na pag-amin ni Olivia dahil hindi na niya kaya pang magsinungaling sa sarili niya. Hindi nakapagsalita kaagad si Gab dahil nabigla siya sa narinig niya. Umikot si Olivia para humarap kay Gab. Hinawakan niyang mukha nito at kitang-kita niya ang luha na pumatak sa mga mata ni Gab. Kaya pinunasan niya ito gamit ang mga daliri niya. Mahal kita, sobrang mahal kita. Alam ko na sobrang babaw ng ginawa mo. Pero mas pinili ko na magpalamon sa galit ko sa'yo. Sana hindi ako umalis. Sana hindi ako lumayo. Sana tinanong kita. Sana hindi na hinayaan ni Gab na magsalita si Olivia dahil sinelyuhan niya ang labi nito. Buong puso niyang inangkin ang labi ng kanyang asawa. Ayaw na niyang marinig pa ang mga sasabihin ni Olivia dahil alam niyang nasasaktan na to. Let's forget the past, Han. Don't blame yourself kasi wala kang kasalanan. Kung meron mang may kasalanan, ako yun dahil naglihim ako. Dahil pinagkatiwala kita sa kanila. Sana ako na lang nag-alaga sa'yo at promotekta sa'yo. Naniwala ako sa kanila na dapat hindi ko ginawa. Let's build new memories. Kasama ng anak natin, mahal na mahal kita, Olivia. Gusto kitang makasama habang buhay. Naiyak na sabi ni Gab sa kanyang asawa. Tumingkayad si Olivia at tinalikan ng kanyang asawa. Pareho silang umiiyak. Pinagsaluhan nila ang isang halik na puno ng pagmamahal. Hanggang sa naging mapusok ng bawat galaw ng labi nila. I'm sorry, Han. Hingi ng paumanhin ni Gab dahil muntik na siyang mawala sa sarili. Bakit ka nagsasorry? Tanong naman ni Olivia sa kanya. Kasi sumobra ako. Akala ko kung ano na. Natatawang saad ni Olivia. Bakit ka natatawahan? Wala po, malambing na sagot ni Olivia at yumakap siya kay Gab. Walang damit si Gab kaya hinalikan niya ang dibdib nito. Pinatakan niya ng halik na may kasamang panunodyo. Shit, bulalas ni Gab dahil nagiinit ang buo niyang katawan. Katunayan ay kanina pa talaga nabuhay ang alaga niya. Pero pinipigilan lang niya ang sarili dahil hindi itong oras para sa sarili niyang pangangailangan. Pero sinusubok naman ng asawa niya ang pagtitimpi niya dahil alam niyang inaakit siya nito. Han, matulog na tayo. Nautal na sabi niya kay Olivia. Ayaw mo bang magpainit ngayon? Malamig ang gabi at kanina ko pa siya ramdam, honey. Nakangiting sabi ni Olivia. Shit, of course gusto ko, Han. Mabilis na sagot ni Gab. Gusto mo pala pero umaarte ka pa? Nakangiting saad ni Olivia. Kasi, Han, shh, simulan na natin habang tulog si Riley. I want to feel you right now, Han. Nangaakit na sabi ni Olivia. Nais niyang iparamdam kay Gab na gusto rin niya. Alam niya na nahihiya ito kahit siya'y nahihiya rin pero mas pinili niyang lakasan ang loob niya. Dahil ramdam na niya ito kanina noong yumakap ito sa kanya. Huwag mo sanang pagsisihan ito, Han. Simula noon last nating make love ay hindi na ako ulit nakatikim. Dahil ayaw ko mag-asala sa'yo't ikaw lang ang tanging bumubuhay sa natutulog kong init. Nakangising sabi ni Gab sa kanya. Dapat lang dahil kapag nalaman ko lumandi ka pa sa iba, ay lagot ka talaga sa akin. May pagbabantang saad ni Olivia. Hindi ko gagawin yun, Han.
Nakangising saad ni Gab bago niya ulit hinalikan si Olivia. I miss you so much, Han. Mabulong na sabi ni Gab. I miss you too, honey. Binuhat ni Gab ang kanyang asawa habang hindi naghihiwalay ang mga labi nila. Pumasok sila sa loob ng kwarto at mabilis na pumunta sa may sofa. Maingat niyang binaba si Olivia. Hinubad niya ang damit niya, habang si Olivia ay nakatingin lang sa kanya. Tinanggal din ni Olivia ang tali ng kanyang suot na nighties. Tumambad kay Gab ang perpektong hubog ng katawan ng kanyang asawa. Nakita niya may tinakpan si Olivia kaya inalis niya ang kamay nito para makita. Doon niya nakita na may mga lines sa tiyan nito. Stretch marks ito. Don't cover it, Han. Pero hindi siya maganda, may mga ganito ako noong nabuntis ako. Sabi ni Olivia kay Gab. Nahiya kasi siya sa mga stretch marks niya. Be proud of it. Because itong patunay na binigyan mo ako ng anak. Thank you, Han. Mahal na mahal kita. I want more. I love you. Me too, honey. Hindi tayo titigil hanggat hindi ka sumusuko. I love you damn much. Susulitin ko mga araw na hindi kita naangkin. Aniya. Pakiramdam ni Gab ay nakauwi na siya sa tahanan niya dahil ang asawa niya ang bahay na kahit kailan ay uuwian at hahanap-hanapin niya. At buong gabing pinagsaluhan ng dalawa ang isang mainit na tagpo na punong-puno ng pagmamahal. Hindi na muna nila iniisip kung ano mangyayari bukas dahil mas mahalaga ang ngayon, lalo nang nagkaayos na silang dalawa. Nagising si Olivia na masakit ang buo niyang katawan. After 2 years at ngayon lang siya ulit nakipagtalik at talaga namang bigay todo ang asawa niya. Ramdam niyang gigil sa bawat galaw nito at ngayon ipakaramdam niya na sa loob pa rin niya ang asawa niya. She feels sore down there. Sobrang hapdi ng pakaramdam niya. Napangiti siya nang lumingon siya sa side niya dahil tulog na tulog ang mag-ama. Pinilit niyang bumangon pero hindi talaga niya kaya. Han, gising niya sa kay Gab. Dahil gusto na niyang pumunta sa banyo. Good morning, Han. Saad nito sa kanya. Gusto kong pumunta sa banyo pero masakit ang katawan ko. Saad ni Olivia. Mabilis namang bumangon si Gab. Pumasok siya sa banyo para ihanda ang bathtub. Alam niya na nais ng asawa niya na magbabad lalo na't masakit ang katawan nito. Alam niya na kasalanan niya dahil inaawat na siya pero ayaw niyang magpaawat. Lumabas siya at binuhat niya ang asawa niya para ipasok papunta sa loob ng banyo. Ouch! Daing ni Olivia. Noong umihi siya. Napangiwi na lang si Gab pero kagad siyang pinagpawisan dahil masama na naman ang tingin sa kanya ng asawa niya. Ngumiti na lang siya, tinalikan niya ito bago ibinaba sa bathtub. Natuwa naman si Olivia dahil nakaka-relax ang tubig. Alam na alam talaga ni Gab kung paano maging maginhawa ang pakiramdam niya. Lumabas si Gab at hinayaan siya nitong manatili sa loob ng banyo. Habang nasa loob ng banyo si Olivia ay nasikaso ni Gab ang anak niya. Binuhat niya ito at pinalitan niya ng diaper. Ang gwapo naman ng baby Riley ko, nakangiting saad ni Gab sa kanyang anak. Behave ka lang habang naliligo pa si mommy mo. Ngumiti naman si baby Riley na para bang naintindihan niya ang sinasabi ng daddy niya. Natutuwa naman si Gab dahil malusog ang anak niya. Nilaro niya muna ito habang nasa loob ng banyo si Olivia. Para kay Gab ay buo na ang pamilya niya, wala na siyang mahihiling pa. Kung hindi ang isang masaya at buo ng pamilya. Napalingon siya na marinig niyang bumukas ang pinto sa banyo. Inilapag niya muna ang baby nila at kaagad niyang dinaluhan ang asawa niya. Han, sana tinawagan mo ko. Aniya kay Olivia. It's okay, Han. Alam ko naman na inaalagaan mo si baby. Nakangiting saad ni Olivia. Pero alam ko nahihirapan ka bang kumilos. And it's all my fault. Saad naman ni Gab. Ha ha ha. Ginusto ko to kaya wala akong dapat nasisihin. Natatawan naman na sagot ni Olivia. Sabay naman silang tumawa. Binuhat na ni Gab ang kanyang asawa at nilapag niya ito sa tabi ng kanilang anak. Nagpaalam siyang bababa siya para magluto ng pagkain nila. Pero hindi pumayag si Olivia. Kesa mag-away sila, inalalayan na lang niya ang kanyang asawa pababa at papunta sa kanilang kusina. Pinag-day off ni Gab ang katulong nila kaya sila lang na tatlo ang nasa bahay. Nilalaro niya anak niya habang nagluluto si Olivia. Shit Gab, tumigil ka. Saway niya sa kanyang sarili dahil
May kung ano na namang nabubuhay dahil nakatingin siya sa asawa niya. Han, pwede mo bang kunin ang lagayan sa cabinet? Okay, Han. Mabilis siyang tumayo para puntahan si Olivia at kunin ang lagayang sinasabi nito. Nang makuha niya kagad niya itong binigay sa kanyang asawa. Habang naghihintay silang maluto ang pagkain ay napatigil sila dahil biglang tumunog ang doorbell. Nagpaalam si Gab sa kanyang asawa para silipin kung sino ang nasa gate. Naglakad siya papunta sa gate at nang buksan ni Gab ang gate ay bumungad sa kanya ang kanyang ninong Sander. Anong kailangan mo? Seryosong tanong ni Gab sa matanda. Gusto ko lang makausap ang anak ko. Sagot naman ni Sander. Para ano? Para saktan ulit siya at pagbuhatan ng kamay? May inis sa boses niya habang kausap niya to. Sariwa pa sa alaala ni Gab ang pananakit ni Sander sa kanyang asawa kaya hindi niya ito hayaang masaktan ulit. Gab, wala akong ibang gagawin kung hindi humingi ng tawad sa anak ko. Alam ko na maling ginawa ko at pinagsisisihan ko na nasaktan ko siya. Saad naman ni Sander kay Gab. Nakatingin lang si Gab sa kanyang ninong at nakikita niyang lungkot sa mga mata nito. Alam niya na nahihirapan din ito. At sino ba naman siya para ipagkait sa ninong niya ang pagkakataon para magkaayos ang mga ito. Nais din niyang maging maayos ang lahat dahil ang pamilya ay pamilya. Kahit ano pang gagawin nila hindi na mababago ang katotohanan na ama ni Olivia ang kanyang ninong. Sige, pasok ka. Pero wag mo nasaktan ang asawa ko dahil kahit naninong kita at hindi ako papayag na saktan mo siya. Matapang nasabi ni Gab na may kasamang pagbabanta sa matanda. Makakaasa ka, iho. Puno ng sinseridad na saad ni Sander. Mabuti naman kung ganun. Naglalakad silang dalawa papasok sa loob ng bahay. Samantalang nagtataka naman si Olivia dahil hindi pa bumabalik si Gab. Kaya nilaro niya muna anak nila habang hinihintay niya ang asawa niya. Binuhat niya si Riley at takmang lalabas na sila ng kusina pero biglang pumasok si Gab. Hindi ito nag-iisa dahil may kasama ito. Bakit kasama mo siya? Bakit nandito siya? Sunod-sunod na tanong niya kay Gab. Han, gusto kanyang kausap. Sagot naman ni Gab sa kanyang asawa. Wala kaming dapat pag-usapan. Walang emosyon na sambit ni Olivia. Anak, wag mo akong tawagin na anak dahil hindi mo naman ako tinuring na anak. Puno ng hinanakit na saad niya sa kanyang ina. Kinuha ni Gab si Riley at iniwan niya ang mag-ama para bigyan ng pagkakataon na makapag-usap. Pumunta sila ng anak niya papunta sa garden. Hinayaan niya sa stroller ang anak niya habang siya'y nagdilig ng mga halaman. Bakit ka nandito? Manggugulo ka na naman ba? Tanong ni Olivia sa kanyang ama. Anak, I'm sorry. Alam ko na nasaktan kita. Alam ko na hindi magandang ginawa ko sa'yo. Sa sobrang pag-aalala ko sa'yo ay nakalimutan ko na nasasaktan na pala kita. Na dapat pala hinayaan na kitang magdesisyon sa mga bagay na gusto mong gawin. Natakot ako na mawala ka sa akin. Hindi natin lubos na kilalang mga kalaban, kaya natatakot ako na baka saktan ka nila. Hindi ko kakayanin na mawala ka sa akin. At nung mga panahon na yun, ayun lang ang naisip kong paraan. Sorry anak kasi imbis na protektahan kita'y nasaktan pa kita. Umiyak na paliwanag ni Sander. Opo, mali nyo. Mali po talaga kayo dahil hindi nyo ko hinayaan na magdesisyon para sa sarili ko. May asawa na po ako at hindi na ako bata pa. Si Gab, inaanak niyo siya pero bakit niyo rin siya sinaktan? Hindi lang ako nasaktan niyo, kundi pati ng asawa ko. Mahal na mahal ko siya at alam ko na alam niyo yon. Pero bakit hindi niyo man lang naisip ang mga gusto kong gawin? Gusto niyo po bang malaman ng totoo? Hindi man lang ako naging masaya na kilala ko kayo. Kasi kung maayos kayong nagpapakilala sa akin ay siguro sobrang saya ko. Pero hindi ganun na nangyari. Puno ng hinanakit na saad ni Olivia. Alam ko anak, kaya patawarin mo ko. Hindi ko sinasadya, alam ko na maling mga desisyong ginawa ko. Umiiyak na saad ni Sander. Tatapatin ko po kayo. Sa ngayon po hindi ko po kayang ibigay ang kapatawarang nais nyo. Mahirap po sa akin dahil nandito pa pong sakit. Hayaan nyo na lang po muna ako na maging masaya sa piling ng asawa at anak ko. Habang may natitira pa akong oras. Hanggat nasisilayan ko pa silang dalawa. Anong ibig mo sabihin? Nagtatakang tanong ni Sander. May sakit po ako at hindi ko po alam kung gagaling pa ako. Sagot ni Olivia sa kanyang ama. Anak, sambit ni Sander.
Gusto ko pong maging masaya at sana hayaan niyo na po ako this time. Mapait na saad ni Olivia sa kanyang ama at pinunasan niya ang luha na pumapatak sa kanyang mga mata. Umalis na po kayo, saad ni Olivia sa kanyang ama. Anak, pumunta tayo sa doktor. Magpapagamot ka, baka may pag-asa pa. Saad ni Sander sa kanyang anak. Hindi ko po kailangan ng tulong niyo. Kaya kong ipagamot ng asawa ko. Matigas na saad ni Olivia. Pero salamat po sa concern ninyo, pero kaya ko na po ito. Please lang po, umalis na kayo. Kapag kailangan mo ng tulong ko, nandito lang ako. Nandito lang kami ng mami mo. Mahal ka namin anak, sana maramdaman mo yun. Malamlam ang mga matang saad ni Sander sa kanyang anak. Hindi na sumagot si Olivia at hinayaan lang niya ang ama niya. Nagpaalam na si Sander at nakahinga naman siya ng maluwag. Ang totoo ay wala siyang planong sabihin sa ama niya ang tungkol sa sakit niya, lalo na sa asawa niya. Hindi inaasahan ni Olivia na bigla siyang magkakaroon ng ganitong sakit at hindi rin niya inaasahan na madudulas ang dila niya. Kaagad namang pumasok si Gab para silipin ang kanyang asawa, pero nasaktan siya dahil nakita niya itong umiiyak. Nasakit para sa kanya na makita si Olivia na umiiyak. Kaya mas lumapit pa siya at niyakap niya ito habang hawak ang anak nila. Are you okay? Tanong niya kay Olivia. Han, mahal kita. Kayo ng anak natin. Gusto kitang makasama ng matagal. Sorry dahil may mga bagay akong hindi kayang sabihin sa'yo. Hayaan mo sana kung bigyan mo ko ng oras. Umiiyak na saad ni Olivia sa kanyang asawa. Hush, it's okay Han. Don't pressure yourself. Maghihintay ako kung kailan ka magiging ready. Basta wag ka lang matagal ha. Nakangiting saad ni Gab sa kanyang asawa. Nais niyang iparating na maayos lang at hindi nito kailangan magmadali. Niyakap naman ni Olivia si Gab ng mahigpit. Ngayon pa lang nasasaktan na siya kapag bigla siyang nawala. Pero hindi siya mawawala ng pag-asa dahil magpapagamot siya para sa anak nila at para sa asawa niya. Hindi naman napakali si Gab dahil may kakaiba siyang naramdaman sa paraan ng yakap ng kanyang asawa. Pero mas pinili niyang irespeto ang desisyon nito. Nang bumitaw na sila sa isa't isa'y pinunasan niya ang luha ni Olivia. Ngumiti siya kaya ngumiti na ito sa kanya. Kung ano man ang pinagdadaanan mo, palagi mong tandaan na nandito lang ako sa tabi mo. Mahal na mahal kita Olivia at hindi ko kakayanin na may mangyari sa'yo na masama. Marami akong natutunan sa nangyari sa atin. Puno ng sinseridad na sambit ni Gab. Kumain na tayo, pag-iiba ni Olivia sa usapan nila dahil ayaw niyang maging mabigat ang paligid nila. Okay, gutom na rin ako. Pilit na pinapasigla ni Gab ang boses niya. Kinuha ni Olivia si Riley kay Gab at umupo na siya. Ang asawa niya naglagay ng pagkain sa plato niya. Ang sarap mo talagang maglutuhan. Thank you po, honey ko. Malambing na saad ni Olivia sa kanyang asawa. Shit, are you seducing me? Hindi kumain lang ako dito. Nangaakit na ba kagad kapag malambing? I'm trying my best na maging sweet sa'yo pero ganyan ka. Pabirong saad ni Olivia. Kasi ibang dating sa akin, Han. May nabubuhay kasi. Tsk. Wala ka talagang pinipiling lugar at sitwasyon. Kumain ka na muna dyan. May tamang oras para sa atin and please lang, hayaan mo munang gumaling ito. Masyado tong nalamog kagabi. Kung makaangkin ka kasi ay parang wala nang bukas. Nakangusong saad ni Olivia. Sorry Han, masyado lang ako nang gigigil sa'yo. Sobra kasi ako nasasabik sa'yo. Nakangisi namang sagot ni Gab. Kumain ka na dyan dahil aalagaan mo tong anak natin. Matutulog ako dahil inaantok ako, saad niya kay Gab. Okay po basta may bayad to pagising mo ha? Inismiran lang niya si Gab dahil may nakakaloko na naman itong ngiti. Pero inirapan niya lang ito dahil alam niya na binibiro lang siya ni Gab. Nagugas muna si Olivia ng mga plato bago siya umakyat sa silid nila. Napatigil siya sa pag-akyat sa hagdanan dahil biglang kumirot ang ulo niya. Napapikit pa siya dahil sobrang sakit nito. Napasabunot pa siya ng bahagya sa buhok niya. Han, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Gab dahil nakita siya nito napatigil sa paglalakad habang nakahawak sa ulo nito. Okay lang ako, mahapdi lang ang ano ko. Pagdadahilan ni Olivia sa kanyang asawa at inalis niyang kamay niya sa kanyang ulo. Ibinigay ni Gab ang anak nila kay Olivia at binuhat niya ito papunta sa silid nila.
Hinayaan na lang ni Olivia ang asawa niya na buhatin sila. Pinilit niyang itago ang sakit na nararamdaman niya. Hanggang sa nakarating na sila doon, ibinaba siya ni Gab pero naglakad siya papunta sa bag niya at kinuha niyang gamot niya. Tahimik naman na nakamasid si Gab sa kilos ng kanyang asawa. Bumalik nito sa kama at humiga. Hinalikan niya ito at kinumutan bago sila bumaba ni Riley para bigyan ng oras para magpahinga ang kanyang asawa. Lumipas ang ilang oras bago siya bumalik pabalik sa silid nila. Nilapag ni Gab ang kanilang anak dahil nakatulog na ito sa bisig niya. Nakangiti niya pinagmasdan ng mag-ina niya. Pumunta muna siya sa office niya. May mga tatapusin lang siyang mga trabaho. Nagtagal siya ng ilang oras sa opisina niya. Nagising naman si Olivia na nasa tabi na niya ang anak. Kaagad na hinanap ng mga mata niya ang asawa niya. Siguring nasa baba ito. Sad niya sa sarili. Kinuha niyang phone niya at nakita niyang maraming missed calls ng kanyang mommy at may mga messages na rin ito. Binuksan niya mga to. Napaiyak si Olivia nang mabasa mga mensahe na pinadala ng kanyang ina. Mommy, anak, sinabi sa akin ng daddy mo na may sakit ka. Mommy, anak, magpagamot tayo. Hayaan mo si mommy na ipagamot ka. Patawarin mo ko, anak. Mahal na mahal kita. Please, please, anak. Hindi na niya ipinagpatuloy ang pagbabasa dahil mas lalo lang sumisikip ang dibdib niya. May brain tumor siya at ang sabi ng doktor ay malaki na to. Noon pa niya nararamdaman ang mga sintomas pero ang buong akala niya ay simpleng pananakit lang ng ulo. O binat lang dahil bagong panganak siya noon. Hanggang sa magpa-check up na siya at sinabi na kailangan na niyang magsagawa ng mga test. Noong nakabalik lang siya dito sa Maynila, nakapagpa-check ng maayos at doon niya nalaman na may sakit siya. Pero habang nakatingin siya sa kanyang anak ay gusto pa niyang mabuhay. Gusto pa niyang makita na lumaki ang anak niya. Iniisip pa lang niya na mawawala siya ay nasasaktan na siya para sa asawa niya. Kaya tumayo si Olivia. Pinunasan niya ang luha niya at kaagad niyang hinanap ang asawa niya at natagpuan niya ito sa loob ng opisina nito. Han, I have to tell you something. Nagunahan ng tumulong mga luha niya. Napatingin naman si Gab sa kanyang asawa at umiiyak. Nataranta siya at mabilis na lumapit kay Olivia. May nangyari ba? Sabihin mo sa akin, may nangyari ba? Shh, don't cry, Han. Please don't cry. Natatarantang pagpapatahan ni Gab sa kanyang asawa. Pero mas sumagulhol pa si Olivia. Naduduwag siya dahil hindi niya alam kung kaya ba niyang sabihin kay Gab ang tungkol sa sakit niya. Han, huling nasambit ni Olivia bago siya nawala ng malay. Shit, napamura naman si Gab dahil hindi niya inasahang hinahimatay ang kanyang asawa. Mabilis niya itong binuhat at dinala niya sa ospital. Tinawagan rin niya ang mommy ni Olivia para puntahan ang kanilang anak dahil sa pagmamadaling nakalimutan niya ito. Nasa malapit lang kasi ang mga ito nakatira kaya nakahinga ng maluwag si Gab dahil tulog pa rin daw ang anak nila. Your wife has a brain tumor. Parang nabingi si Gab sa narinig niya mula sa doktor. Biglang nawalan na lakas sa mga tuhod niya sa narinig niya mula sa doktor. Hindi niya ito kayang paniwalaan. His wife is sick. May sakit ang asawa niya at wala itong balak na sabihin sa kanya. Ano ang gagawin ni Gabriel? Sana lamang may sakit si Olivia. Gumaling pa kaya ang asawa at masayang mabuhay kasamang kanilang pamilya? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.